Our devotion for today, He is faithful. Scripture reading, Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. And our key verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith and not by sight. May mga pagkakataon sa iyong spiritual na lakad na mararamdaman mo na parang ang langit ay hindi na nakikipag-usap sa iyo. Niisip mo na baka ang Diyos ay kinalimutan ka na or may nagawa kang isang bagay na na-disappoint mo siya. Pero wala kang ginagawa na ang Diyos ay nagugulat. Ang Diyos alam niya lahat ng bagay at siya ay aware sa lahat ng iyong ginagawa. Sa mga panahon na ikaw ay nagkukulang, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy. Ang pag-ibig niya sa iyo ay walang kondisyon dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa iyong performance. Ito ay nakabatay sa kanyang biyaya. Siya ay nagmamalasakit sa iyo sa mga panahong ikaw ay bumabagsak. Ganon din sa mga panahong ikaw ay malapit sa kanya. Walang pinagkaiba. Hindi ito excuse upang ikaw ay magkasala. Ito ay oportunidad upang matutunan mo na mas mahalin pa ang Diyos sa iyong buhay. Kaya't habang ikaw ay nagpapatuloy sa landas ng pananampalataya, pwede mong asahan yung mga panahon sa iyong buhay na makakaranas ka ng mga pagsubok, mga mabibigat na sitwasyon, na mararamdaman mo na parang inalis ka na ng Diyos or hindi na nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Pero napakahalagang lumakad ka hindi sa iyong paningin, kundi sa pananampalataya na panghawakan mo ang realidad ng pangako ng Diyos na kailanman hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang pananampalataya ay laging nakatingin sa mga bagay na walang hanggan. Kaya sa mga panahon na nararamdaman mo na parang walang ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, kadalasan yun yung panahon na ang Diyos dakila ang kanyang ginagawa para sa iyo. Kaya manatili ang iyong puso sa Kanya dahil ang kamay niya ay laging nandyan upang ikaw ay proteksyonan habang ginagawa niya anuman yung mga napakahalagang mga detalye upang ikaw ay magpatuloy at lumago sa iyong spiritual na lakad. And again, pagkatiwalaan mo siya at masusumpungan mo na siya ay tapat. Dakilang Diyos, naway mas tingnan kita kaysa sa mga presenteng pagsubok at mga difficulty na aking nararanasan. Tulungan niyo akong ma-realize ang inyong ginagawa sa aking buhay. Ako ay magtitiwala sa inyong pangako, sa inyong presensya na hindi niyo ako iiwan, pababayaan, at sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Salamat o Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.